Matapos ang isang buwang investigasyon, natuklasan na rin ang naging mitsa ng sunog na sumiklab sa parking lot ng NAIA. Ayon sa Bureau of Fire Protection, dahil sa upos ng sigarilyo, kaya't natupok ang nasa 19 na sasakyan. Aabot sa 20 million pesos ang halaga ng nasunog na ari-arian. Inaalam pa kung sino ang may pananagutan sa insidente. Para naman po bigyan tayo ng karagdagang detalye sa balitang yan, makakausap natin ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection na si Fire Senior Superintendent Annalie Atienza. Magandang umaga po sa inyo, Superintendent Atienza. Magandang umaga po, Ms. Ruth. Pakikwentuhan lang po na kami dito sa naging resulta ng inyong investigasyon na itong sigarilyo pala yung pinagmulan ng sunog dyan sa NAIA parking lot. Siyempre po, after nung ating investigation conducted, the Directorate for Intelligence and Investigation came up with the final findings nga po nitong insidente natin. Kung saan, ayon po sa kanilang walkthrough sa area with science-based fire scene evaluation na ginawa, considering the effects of the fire doon sa burned materials natin or yung mga equipment which is the vehicles na nasa area. Ganun na rin po yung sinasabing careful scene reconstruction at analysis ng mga sworn statements of witnesses. It was found out also pala with the presence of physical evidences which is yung mga cigarette butts. So it was concluded na the source of ignition came from this sinasabi nating discarded lighted cigarette butts. Tapos, Superintendent, yan na po yung parang kumalat kasi naalala ko rin nung araw na mismo na yan na nangyari yung sunog, sinasabi parang posibleng grass fire no? Tapos yan na po yung talagang kumalat. Yung dati po kasi sinasabi baka nanggaling sa kotse. Opo. Yes po, those were the probable causes nung time na yon. But since na-find na po natin ngayon itong findings nga at napag-alaman with the presence of itong mga upos ng sigarilyo doon mismo po sa area ng parking and right there mismo kung saan yung nakikita nating origin of fire. So itong upos ng sigarilyo dahil nga po present na rin at that time yung elements of fire, considering nandyan na yung oxygen, nandyan din yung fuels natin, yung mga grassy area, yung ating yung mga vehicles na nandoon. With the upos ng sigarilyo, yung ember niya, yung baga niya. Plus, malaking factor po yung malakas na hangin at that very moment. So dahil nga po ito ay parang pugon na nag-feed ng hangin. Kaya directly po na-affected or na-ignite yung mga damo doon sa area at naitulak palalo ng wind natin. Ma'am, paano po kaya yung pananagutan dyan? Halimbawa, may CCTV po ba? Tapos kung matukoy po ba yung kung sino yung nanigarilyo? Can you tell us about that? As to specifically sino po yung liable dun sa particular sigarilyo, it's still trying to find out right now. However, sa CCTV nga po, wala po tayong nakitang person doon sa area na yon at hindi po siya nahagip ng ating mga CCTV footages. So yan po ang ating maibabahagi po muna as of this moment. But in terms of liability, kasi parang private po ata yung operator niya. Kung sakali may pananagutan po ba sila? Pag nalaman po natin yung kanilang kakulangan sa fire safety measures po, maari po. But as of now, yun pa lang po ang ating nakuha from the Directorate for Intelligence and Investigation, ma'am. Update na lang po dun sa mga naapektuhan, 19 cars, tama po ba? Tapos parang 20 million pesos. But in terms of claiming insurance, kung sakali, pwede po ba yan sa ganitong dahilan? Or yes po, ma'am. Mag-secure lang po sila ng fire incident certificate from the Bureau of Fire at pwede naman po silang mag-claim sa kanilang insurance companies. Huli na lang po, paalala na lang din po sa ating mga kapatid tungkol dito sa nangyaring insidente na ito.
Yes, ma'am. Patuloy pa rin po tayo sa pag-remind, pagpapaalala, at pag-educate ng ating community when it comes to fire safety. Lalong-lalo na po ngayon na mainit pa rin, although panaka-naka na ang ulan natin sa paligid. Patuloy po sana tayong makibahagi sa ating mga programa sa Bureau of Fire Protection. Ganun na rin po sa ating mga kaibigan from the media sa pagpapakalat po nitong kaalaman na ito. At in any emergency po, sana po i-dial po agad-agad nila sa 911. Maraming pong salamat kay BFP spokesperson, Senior Superintendent Annalie Atienza. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.